Umatras muna ang Christmas convoy ng grupong Atin Ito Coalition sa West Philippine Sea matapos silang palibutan ng 3 barko ng China. Gayunpaman, gagawa pa rin daw sila ng paraan para maihatid ang mga regalo sa mga Pilipino roon. Mula sa Palawan, may unang balita live si Jonathan Andal. Jonathan. Igan, good morning. 3 oras na lang yung layo namin ngayon mula sa El Nido, Palawan. Nandito na kami sa may area ng Malampaya. Nakita ko rito sa kaliwa ko yung Malampaya gas field. Hindi lang kita mula rito sa aming pwesto, pero may escort kaming Philippine Coast Guard ship, yung BRP Melchor Aquino. Nandun yun sa aming unahan. Alam mo, Igan, kung natuloy lang yung biyahe namin, dapat itong oras na to, nandun na kami sa pakay naming puntahan, yung Isla ng Lawak na malapit sa Recto Bank at sa Ayungin Shoal. Mamimigay sana ron ng pamaskong regalo tulad ng pang Noche Buena. Itong kasama kong Atin Ito Coalition, mga civilian ito na sa unang pagkakataon sana bibisitahin ng mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero nag-abort mission kahapon ang kapitan ng aming barko matapos kaming sundan ng 4 na barko ng China. 2 dyan mga barkong pandigma, 1 barko ng Coast Guard nila at 1 cargo ship. Yung China Coast Guard pumagitna pa na tila pinaghihiwala yung barko namin at yung barko ng Philippine Coast Guard na BRP Melchor Aquino na nag-escort sa amin. Lumapit siya sa amin, sabi na aming kapitan, ng 2.5 nautical miles o halos 5 kilometro. Wala kaming natanggap na radio challenge mula sa China. Hindi nila kami sinabihan na umalis. Ang Philippine Coast Guard sinabihan kaming tumuloy lang sa biyahe. Pero sa tingin ng aming kapitan, delikado ang mga galaw ng barko ng China na hinaharangan ng aming direksyon na kung hindi raw iiwasan ay mauuwi sa banggaan. Kaya nagdesisyon siyang bumalik na lang para raw sa kaligtasan ng kanyang mga pasahero. Imbis kasi na 3, 1 barko lang na Philippine Coast Guard ang nag-escort sa amin kahapon. Yung 2, hindi na kami napuntahan kasi inaalalayan yung supply boat sa Ayungin Shoal na binomba ng tubig at binangga ng China kahapon din. Dismayado ang maraming volunteer na kasama sa misyong ito. May ilang naiyak pa. Pero sabi ng grupo, accomplishment pa rin ang misyon dahil sa kauna-unahang pagkakataon nakarating ang mga sibilyan sa West Philippine Sea at layo nilang gawin na itong regular dahil atin ito. Hindi ito ang huli, tuloy tayo. We're hoping na next year gawin natin ito ulit kasi again po ang ating objective ay i-normalize na ang West Philippine Sea dapat accessible sa mga Pilipinong katulad natin. Kung ayoko na tumuloy din. Kung itong gagamitin para po, sabi ko rin sa post ko na hindi na rin ako papayag na unsafe. Kung talagang gusto nyo talagang matuloy yung siguro, ma'am, talagang ang sakyan nyo, Navy or Philippine Coast Guard. Igan, pakita ko lang sa iyo itong sinasakyan naming barko. Ito po ay training ship na kayang magsakay ng 150 na katao. Ito ay pinahiram ng AMUSUPO, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Donasyon at ambagan ang naging susi para mailarga ang misyong ito. Sabi ng Atin Ito Coalition, sisikapin nilang gawa ng paraan para maipaabot pa rin ang kanilang regalo sa mga Pilipino at sundalo na nagbabantay sa ating teritoryo. Balik sa iyo, Igan. Jonathan, pakikwento mo yung sitwasyon na anong naramdaman mo at ano yung sinasabing mapanganib na maneuver ng mga sasakyang pangdagat ng China at ilang oras kayong bumuntot sa inyo yan? Ang sabi ng aming kapitan, yung isang sa mga barko ng China, parang halos sasalubungin kami. Kung hindi raw iiwasan, magkakaroon ng head-on collision. So yun yung sinasabi niya sa mga dangerous maneuver na ginawa ng barko ng China. Yung barko ng China, ng Coast Guard, bumuntot sa amin ng higit mga nasa 12 oras. Actually, mula yun alas 4 ng hapon, tapos kaninang alas 5 ng madaling araw lang sila humiwalay sa atin. Sabi ng ating kapitan, tinanong ko kanina, pumasok pa sila sa ating exclusive economic zone, kaya raw niradyohan sila ng ating Philippine Coast Guard, yung kasama nating BRP Melchor Aquino. Igan. So kailan itutuloy ng Atin Ito Coalition yung mission na yan? Bagamat na-abort nga sa original na schedule, kailan kayo babalik sa West Philippine Sea? Hindi pa malaman kung kailan babalik ulit yung ganitong klaseng civilian-led mission. Pero sisikapin nila na kahit hindi na sila kasama, kahit yung bangka na lang mismo na magdadala ng supplies para doon sa mga tropa natin sa West Philippine Sea, sila na lang yung makapunta. Kasi yung supplies na ibibigay sana namin doon sa Lawak Island,
nasa hiwalay na bangka. Wala dito sa barkong ito. Ang sakay na to ay yung mga tao, yung mga sibilyan na kasama sa misyon. Pero yung mga goodies na ipamimigay ay nasa isang supply boat na mas maliit. So, ang sabi ng grupong Atin Ito Coalition, kahit gagawa sila ng paraan, kahit na yun na lang yung makarating doon sa may Lawak Island. Igan. Maraming salamat at ingat. Jonathan Andal. Kinonde na rin ng mga leader ng Senado at Kamara ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinawag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na walang puso ang China dahil sa pag-atake sa mga barko ng BIFAR kahit humanitarian mission ang sadya nila roon. Inihimok ni Zubiri si Pangulong Bongbong Marcos na pabalikin na sa China si Ambassador Huang Xilian dahil wala raw siyang nagawa para matigil ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang panghaharas ng China ay paglabag sa karapatan ng ating mga mangingisda at pagyurak sa kanilang dignidad. Iginiit ni Romualdez na sakop na exclusive economic zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Naghayag din ng pagkabahala ang Australia, the Netherlands, Ireland, United Kingdom, Canada at New Zealand sa mga aktibidad na hindi alinsunod sa international law. Nanawagan din ang ilang bansa na sundin ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.